Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito nga yung pag-usapan natin konti. Press release! Ayan, ang sabi rito ha, ng DOJ, courts start proceedings. Nako, pag sinabi hong courts, mga korte po yan, ibig sabihin sa Tagalog. Okay, nagsisimula na raw po ng pagdinig versus Kibuloy and Associates. So, sundan natin ang balita. Okay, sabi rito, Department of Justice announces the initiation of legal proceedings by the Davao City Prosecutor's Office against Kibuloy and several associates following a directive from the resolution. Yan. And, AAA versus Kibuloy et al. Issued on March 5, 2024 by Rimulya. Ito yung ni-reverse nila yung dismissal kasi na ginawa ng prosecutor ng Davao City o ng piskal doon. And then sa kanilang pagtingin nitong DOJ head office, merong probable cause. At pag merong probable cause or indictment, dapat maisampa ang kaso sa korte. Ngayon, sabi pa rito, Kibuloy faces charges under Section 5 ng 7610, yung sexual abuse, focusing on the protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. Ito yung sa mga bata na pinagpapalimos-palimos daw. Additional charges under Section 10A ng same act. Okay, tapos ito yung na-file na kaso laban po rito sa kila Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, ano to, magkakapatid? Ingrid Canada, di ba? And Sylvia Semanes, aimed at safeguarding children's psychological and emotional health. Moreover, Davao City Prosecutor's Office has endorsed a complaint for qualified trafficking in persons to the DOJ sa head office na. Kasi nga hindi ho nila talaga pwedeng hawakan. Merong conflict of interest yan. Sobrang lakas. Ang lakas ng kapangyarihan ni Kibuloy. Putragis, may-ari ng mundo. Taga-DOJ pa. So yung center of gravity, kumbaga, yung epicenter ng kanyang kapangyarihan, ang impluensya niya. 'Di ba? Talagang matatakot yung mga piskal diyan. O, mapipressure sila. Hindi ho biro yung mga kasong ito. 'Di ba? At merong tao na nagrereklamo na talagang inilalantad ang sarili niyang kahihiyan sa investigasyon. So dapat titignan ito, bibigyan ito ng pagkakataon na madinig at masuri. Hindi yung i-dismiss na lamang. Oh, kaya ipinagmamalaki nila Kibuloy na ano na um, yung mga kaso na yan, hinalungkat nyo lang. Dati na yan. Hinukay nyo lang uli. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Dahil yung pong kasong ito, nung na-dismiss nila yan ng DOJ Davao City, ano yan, napila yan sa head office sa Department of Justice. However, nung time ni dating Pangulong Duterte, yung kanyang DOJ secretary, hindi ko naman sinasabing may papel dyan si PRRD. Ang sinasabi ko, yung dating DOJ secretary niya, dalawa yun. Di ba? Hindi po nila ito iniintindi ang kaso na to. Hinahayaan nila. Inupuan kumbaga sa DOJ. Ngayon lang panahon ni PBBM, ito ay nabuhay. Oh. At Siyempre, natakot din siguro ang DOJ na putragis, hindi ninyo bubuhayin. Ito na si Risa Ontiveros, ang cult buster. Tararan, taran. Di ba? Parang Ghostbuster lang eh. Kaya binuhay nila. Hindi binuhay kung hindi ho inaksyonan na nila, ni-review na nila. Pero noong March 5, naglabas sila ng utos doon sa DOJ, sa prosecutors ng Davao City. Now, going back, sabi rito, moreover, the Davao City Prosecutor's Office has endorsed complaint for qualified trafficking sa DOJ. The Task Force for Women and Children and Against Trafficking in Persons was directed to prepare the necessary information against Kibuloy and his associates for the crime of qualified human trafficking under Section 4, blah, blah, blah. Diba? Pursuant to the resolution promulgated on March 5 daw ng DOJ. This information was then filed before the appropriate court in Pasig City. Okay? So sa Pasig City ho, may nakasampa ng kaso. Yan. Ito yung kaso ng sinampa nito ni Amanda, yung alias Amanda.
na taga Pasig City. Okay, and then the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and protection of our children and from exploitation and abuse. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. Alam niyo, masarap mong basahin, masarap pakinggan. Mabuti sana kung laging gano'n di ba? Pero like what I've said, ang tagal na nitong na-dismiss, inapila, panahon na ni BBM, in his second year, eh, ano, doon lamang po ito muling na-review na kung hindi pa umaksyon si Risa Ontiveros, wala hong mangyayari rito. Wala mangyayari rito, 'di ba? Pero mainam na 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 ano na review na at na-action na ng DOJ. Ngayon, yung mga kasong mga rape, yung mga ganyan, ito yung na-pending pa. Actually, nagkakaroon mga 3 kaso pa to eh. Kaya nga rito po isa pong dapat tingnan dito sa in aid of legislation ni Risa Ontiveros ay yung consent yung consent sa rape, yung bang kinumbinsi ka na kailangan mong alam mo yun, um, initially it was against your will, then you were convinced na gusto mong umakyat ng langit, gusto mo ng 5 points o 10 points, 50 points. Yung mga tipong gano'n, um, alam mo katawan mo kailangan ialay mo lang kay pastor, yung mga gano'ng klase. Sapagkat itong mga 'to, it is a privilege dahil hindi lahat nakakapopoy si pastor, yung mga gano'ng katarantaduhan, 'di ba? So, yan, kung wala tayong batas na laban sa mga gano'n, so yan, isang bagay na puwede hong maisama sa legislation na ipapanukala ni Risa Ontiveros. 'Di ba? Tapos magkaroon na rin sana ng batas na ipagbawal na yung mga, tawag dito, yung mga assistants na ano, na yung pastoral, yung mga ganyan, 'di ba? Ipagbawal na pati yung personal care, pati paghihilod ng, singit, problema pa rin itong mga 'to. Kapag yan ay religion po, dapat, 'di ba, religious lahat. Hindi yung merong personal care. Anak ng putya, hayaan mo maghilod ng tumbong at singit 'yan, may kamay naman 'yan, 'di ba? Kalokohan nila. Binababoy nila mismo ang salita ng Diyos, eh. Hmm. Alright, so ito ngayon, mabigat na problema na naman ito kay Kibuloy at talagang, ano 'yan, wala talaga, non-bailable talaga. Kaya kapag siya po ay naaresto, naku, tapos na, 'di ba? Kaya ako naniniwala ako talaga, talagang, pahirapan po ang, pag-aaresto rito kay Kibuloy. Pero pasasaan at pasasaan din na talaga namang mahuhuli 'to. He has nowhere to go. Wala na talaga siyang matataguan. Hindi rin nila ito puwedeng questionin sa Korte Suprema. Kasi ang meron lang silang karapatan na questionin po rito is the determination of probable cause. Now, bakit hindi po nila din kino-question po yung, determination dito nung March 5 ng, probable cause? 'Di ba? Kasi gusto rin naman po talaga nila mahuli, 'no, maaresto si Kibuloy para magkaroon ng aksyon, 'no, para talagang masira ang gobyerno natin na mababalita na ilang mga miyembro ng, KOJC pinatay, ng mga pulis. Tapos nandito ngayon ginaganap rito sa ating bansa ang World Economic Forum, diyan sa World Trade Center sa Pasay City, malapit sa MOA. O, 'di ba? 'Yun ang gusto nilang gawin, ipahiya ang ating bansa, sirain ang imahe ng ating bayan. Oo. Samantalang nung sila yung nakaupo, ginalang po sila ng mga Marcos loyalist, 'di ba? Talagang, pinaniwalaan na almost perfect, gano'n din ako. Kaya naman po dapat sana igalang din ang gobyerno ngayon. Hindi yung, babrasuhin, 'di ba? 'Pag hindi nakuha ang gusto, buong gobyerno ang pababagsakin, anak ng putya.
'Di ba? Kaya hindi ho nakapanghihinayang na sila po ay ating tinalikuran na ng lubusan dahil hindi po naman talaga worthy para suportahan sa aking panimala. Sa pagiging makatsina pa lamang, aba, hindi wala na, 'di ba? Ayawan na pagka gano'n.